Sa puntong ito, si Songwoo ay na-upset sa pagkakataong ito at hindi niya dapat pinabayaan ang boss monster. Naaalala niya ang kanyang mga teammate dahil palagi siyang nag-iingat kapag nasa paligid sila. Kakainin na sana ng mimic si Songwoo, ngunit kahit papaano ay napigilan ito ng kanyang mga skeleton. Inactivate ni Songwoo ang death response sa loob ng bibig ng mimic, at nagsimulang lumabas ang kanyang mga zombie sa loob ng bibig nito. Umatras si Songwoo, at ang kanyang mga skeleton ay isinarado ang bibig ng mimic sa pamamagitan ng kanilang bigat. Pinasabog ni Songwoo ang mga zombie, at ang kanyang mga skeleton ay napaatras dahil sa epekto ng pagsabog. Matapos humupa ang usok, nakatanggap si Songwoo ng kabuuang 1,434 na puntos para sa pagtalo sa Mimic at pagkumpleto ng isang boss rank na mission. Ang Mimic ay walang pinsala sa panlabas na shell nito, na nangangahulugang hindi ito matatalo mula sa labas. Napansin ito ni Songwoo, at magiging mas maingat siya mula ngayon. Pagkatapos magpagaling, si Songwoo ay tumungo na sa susunod na silid. Ang silid-aralan na ito ay isang reward room, at maraming mga locker sa loob, na maaaring i-unlock gamit ang mga puntos na nakuha niya mula sa pagtalo sa boss. Ang mga item sa loob ng mga locker na ito ay hindi available sa mga normal na tindahan, at ang mga ito ay kayang mapalakas ang karanasan at istatistika ng isang manlalaro. Si Songwoo ay bumili ng item ng Oath Parchment, na maaaring magbigay daan sa kanya na makipag-pledge sa ibang manlalaro. Ang dalawang manlalaro ay maaaring magmungkahi ng bawat isang kondisyon, at ang hindi tutupad sa kondisyon ay magreresulta ng kamatayan. Pumili si Songwoo ng 3 pang C-rank item, na kinabibilangan ng Upgrade Stone, Strength Upgrade Vial, at Experience Card. Kaya, nag-level up siya sa level 13 bilang reward para sa pagkumpleto sa Hidden Stage, at lahat ng kanyang mga istatistika ay na-boost. Nakatanggap din siya ng 150,000 na ginto. Gumamit si Songwoo ng Guaranteed 3-point Agility card, dahil kung mayroon siyang sapat na bilis, madali niyang malalampasan ang panganib. Isang portal sa totoong mundo ang bumukas, at pumasok si Songwoo sa loob nito. Nagkita muli si Songwoo at ang prosecutor, at sinabi ni Songwoo na ikinalulungkot niya ang pag-aaksaya ng kanyang oras. Ang prosecutor ay nagregalo sa kanya ng ilang potion. Nais ng prosecutor na ipahayag ang kanilang alyansa sa publiko, kaya iminumungkahi niya na mag-post sila ng larawan nilang dalawa at ang kanilang kontrata sa forum. Ang isa sa kanyang mga miyembro ng guild ay may isang photographer class na may mga kasanayan at mga item na nagpapahintulot sa kanya na mag-post ng mga larawan sa online forum. Ipinaliwanag pa niya na ang mga tao ay nangangailangan ng pag-asa, kaya tinitingala nila ang mga bayani tulad ni Songwoo at ang prosecutor. Maaari nitong gawing madaling target si Songwoo para sa iba pang mga manlalaro, ngunit kailangan niya ng positibong imahe, kaya sumang-ayon siya dito. Pagkatapos nito, umalis ang prosecutor kasama ang kanyang guild. Si Jisoo Yoon ay nagsabi kay Songwoo na kailangan nilang mag-grind ng higit pang mga level bago ang pagsalakay, at sumang-ayon si Songwoo sa kanya. Kinaumagahan, isang grupo ng mga goblins at orc ang naakit sa isang amoy, at ang dalawang grupo ay nagsimulang umatake sa isa't isa. Pinasabog ni Songwoo ang mga kamamatay lang, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Nanggangaso sila gamit ang pamamaraang ito, at ito ay medyo mabilis para magkaroon ng experience. Ang item na ito na ginagamit nila sa pag-akit ng mga halimaw, ay tinatawag na Rancid Wolf Meat, na isang failed recipe ng nanay ni Hanho, at napakabaho nito. Kaya hiniling sa kanya ni Songwoo na itabi ito. Nag-set up ng sentry post ang ama ni Hanho gamit ang kanyang bagong Korean sentry skill na nagbibigay ng buff sa safety zone. Ngayon, hindi na kailangang mag-alala ni Songwoo tungkol sa kaligtasan ng bayan. Dumating doon si Taesong kasama ang kanyang biker gang. May urgent na balita sila para kay Songwoo. Nakakita sila ng tindahan sa Hangnam, ngunit sinira na ito ng isang tao. Iniisip ni Songwoo na ito ay nagiging isang seryosong problema. Karaniwang kailangan nilang manghuli o maghanap para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, at walang paraan na maaari nilang subukan tulad ng pagsasaka, dahil kailangan nila anumang oras ng pagkain sa lalong madaling panahon. Sinabi sa kanya ni Taesong na ipaalam kay Spearman Kyungsu na magtalaga ng mga bantay sa bawat tindahan na makikita nila, kung hindi, ang problemang ito ay nalalapit ng magbanta sa kanilang kaligtasan.
Tinanong ni Sang-woo kung bakit ang mga kaibigan niyang babae ay nakatayo sa malayo. Ipinaalam sa kanya ni Taesong na sinipa niya ang kanyang kaibigan noong sinapian ito ng Vampire Lord. Ngayon ay inaakala nilang si Sang-woo ay isang brutal na nambubugbog ng mga babae. Umalis si Taesong kasama ang kanyang gang, at sila Sang-woo ay naghahanda sa pag-grind upang mag-level up. Biglang nag-activate ng skill si Ji Soo-yoon, na nakakaalarma ng paparating na panganib. Sinabi niya sa lahat na maghanda para sa pakikipaglaban. 2 werewolves ang sumugod mula sa mga bintana ng mga gusali. Sinubukan silang pigilan ng mga skeleton ni Sang-woo. Babarili na sana ni Sang-woo ang isang werewolf, ngunit isa pang werewolf ang lumitaw sa likod niya, at nagsalita ito sa kanya na huwag silang barilin. Namangha si Sang-woo matapos marinig ang pagsalita ng taong lobo. Ang werewolf ay nagsimulang umatake sa kanila kahit na pagkatapos niyang sabihin sa kanila na huwag silang barilin. Hinawakan ng isang taong lobo ang bag ni Han-ho, at silang tatlo ay nagsimulang kainin ang rancid wolf meat na parang mga baliw. Habang abala ang mga taong lobo sa pagkain ng karne, napapaligiran sila ng mga skeleton ni Sang-woo. Hiniling ni Sang-woo sa werewolf na bigyan siya ng magandang dahilan para hindi sila barilin sa pagkakataong ito. Natakot ang 2 taong lobo, at tinanong nila ang kanilang pinuno kung ano ang dapat nilang gawin. Ang pinuno ng werewolf ay nagsimulang sumugod sa lokasyon ng mahihinang orc skeleton. Sinimulan niyang patayin ang mga ito at sinabihan sila na tumakas habang binibigyan niya ng oras sila para makalayo. Si Sang-woo ay nagpatama ng 2 palaso na matagumpay na nagpahinto sa kanya, ngunit ang kanyang 2 kasama ay nakatakas. Ipinaalam ni Sang-woo sa pinuno ng werewolf na nagpakita siya ng nakamamanghang pagpapakita ng pakikipagkaibigan, at tinanong siya kung bakit nila inatake ang kanyang party. Ipinaalam sa kanila ng pinuno ng werewolf na nawalan sila ng malay matapos nilang maamoy ang dala nilang meat hunter. Kaya naman umatake sila. Nagtanong ulit si Sang-woo kung paano siya nakabalik sa kanyang katinuan. Sinabi sa kanya ng werewolf na binigyan sila ng isang quest upang manghuli at kainin ang 10 tao. Matapos makumplito ang quest, bumalik sila sa kanilang katinuan. Iniisip ni Sang-woo na sila ang may pananagutan sa pagsira sa mga tindahan, ngunit ipinaalam sa kanila ng taong lobo na hindi nila ito kasalanan at sinusubukan din nilang iwasan ang mga tao hanggat maaari. Ipinaalam pa niya sa kanila na may isa pang grupo na labis na galit sa mga tao at sila ang may pananagutan sa pagsira sa mga tindahan upang ilagay ang mga manlalaro sa panganib. Ipinaalam pa niya sa kanila na may mga tao rin sa grupong iyon. Sila ay tinatawag na The Mad Scientists, at sila ang karaniwang mga pinuno ng grupong iyon. Lahat sila ay nagtutulungan upang lumikha ng mga mapanganib na item. Napagtanto ni Sang-woo na sila ang wandering salesman. Si Sang-woo ay nagpapasalamat sa kanya sa pagiging tapat, ngunit ipinaalam niya sa kanya na hindi na babalik ang kanyang mga kaibigan para iligtas siya. Walang pag-alala ang werewolf dahil noong nangyari ang class selection, nag-aalinlangan siya sa sistema, kaya hindi siya pumili ng kahit anong card, at pinagbawalan din niya ang kanyang pamilya na pumili. Ang kanyang anak ay mahilig sa mga laro, kaya pumili siya ng isang card. Ang kanyang anak ang kauna-unahang taong nilamon niya, at gusto niyang mamatay sa sandaling maibalik niya ang kanyang katinuan. Nang makita ng werewolf si Sang-woo at ang kanyang partido, hiniling niya sa kanila ang magandang kapalaran para sa kanilang mga quest sa hinaharap. At sinaksak na siya ni Sang-woo. Masama ang pakiramdam ni Han-ho para sa mga taong lobo, ngunit sinabihan siya ni Sang-woo na maghanda dahil hahabulin nila ang 2 taong lobo na kakaalis lang. Kailangang tanungin sila ni Sang-woo para makahanap siya ng higit pang impormasyon tungkol sa teritoryo ng Warbeast. Medyo nag-aalangan si Sang-woo, ngunit alam niyang ang Warbeasts ay idinisenyo bilang mga halimaw at maaari silang mawalan ng kontrol sa anumang oras, kaya hindi siya maaaring magpakita ng anumang awa sa kanila. Medyo malayo na ang narating ng party ni Sang-woo habang hinahanap nila ang mga taong lobo. Nagtago sila matapos marinig ang ilang boses na nagmumula sa malapit. Parehong hinuhuli nila Sang-woo at ng mga kobolds ang mga werewolves. Ang isa sa kanila ay nagmungkahi na dapat silang gumawa ng mga sausage mula sa mga lobong ito, ngunit ang kanilang team leader ay nagsabi sa kanila na huwag kainin ang mga ito dahil sila ay mga regalo para sa kanilang reyna. Ang mga kobold ay nagsimulang saksakin ang mga taong lobo gamit ang mga sibat na may isang uri ng nakakaparalisadong lason, at kinaladkad sila sa kanilang hideout nang sila ay nawalan na ng malay.
Si Songwoo at ang kanyang mga kaibigan ay nalilito dahil ang mga kobolds ay mga halimaw na mababa ang ranggo, at ngayon, madali nilang nakuha ang dalawang mid-tier na werewolves. May tindahan ang dungeon na ito, at buo pa rin ang tindahan at hindi pa ito nalilimas. Sinabi ni Songwoo sa kanyang mga miyembro ng partido na kailangan nilang i-secure ang tindahan para sa kaligtasan ng kanilang buong komunidad. Nakatanggap sila ng isang abiso na nagsasaad na ito ay isang malaking dungeon na tinatawag na The Venomous Spider Queen Chambers. Ito ay isang killer dungeon dahil ito ay kumitil ng buhay ng 124 na mga manlalaro. Makakatanggap sila ng karagdagang 50% reward para sa pag-clear nito. Natakot si Hanho dahil hindi sila nagdala ng anumang buhay na goblins, at ang dungeon na ito ay idinisenyo upang maging pabor para sa mga halimaw. Sa loob ng piitan, nasaksihan nila ang mga taong nakatali sa mga sapot ng gagamba, at humihingi sila ng tulong. Ginamit ni Jisoo yun ang kanyang fire sword technique para putulin ang mga web at palayain ang mga manlalaro. Ang isa sa mga manlalaro ay lubos na nagpapasalamat, ngunit biglang may mga gagamba na lumabas sa kanyang bibig, na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Pinasabog ni Songwoo ang mga patay na katawan ng mga manlalaro upang pigilan ang mga gagamba, ngunit inalerto nito ang mga kobold na tila nakikipagtulungan sa mga gagamba, at nagsimula silang sumalakay. Pinatay ni Hanho ang isa sa kanila sa pamamagitan ng paghagis ng kutsilyo, na nagpa-activate sa kanyang skill. Handa na ngayon si Hanho na ipakita sa mga maliliit na nilalang kung ano ang pakiramdam ng tunay na sakit at kawalan ng pag-asa. Inactivate ni Hanho ang kanyang berserk mode, at madali niyang iwinasiwas ang mga gagamba at kobold. Ang mga halimaw ay natakot, at sa tingin nila na totoong demonyo si Hanho. Ginamit ni Hanho ang kanyang mga kamao para basagin ang ulo ng mga halimaw. Inutusan sila ng isa sa mga kobolds na baguhin ang kanilang diskarte at itali si Hanho sa mga sapot ng gagamba. Pinalibutan nila si Hanho ng mga sapot ng gagamba mula sa lahat ng panig, at sa wakas ay nagawa nilang itali siya, ngunit madaling nakalabas si Hanho mula sa mga sapot. Si Hanho ay medyo naasar sa kanila, ngunit isang kobold ang nag-utos sa mga gagamba na ipagpatuloy ang pag-spray kay Hanho ng mga sapot, at sa wakas ay nagawa nilang ganap na hindi siya makakilos. Natakot si Hanho, at humingi siya ng tulong kay Songwoo. Pinasabog ni Songwoo ang lahat ng mga patay na katawan, at ang mga halimaw ay nasama dito. Pinaalalahanan ni Songwoo, Jisoo yun, at righty si Hanho na napunta siya sa ganitong sitwasyon dahil masyado siyang maangas. Habang nag-uusap sila, dumagsa pa ang mga halimaw sa kanila. Inactivate ni Songwoo ang death response para ipatawag ang mga zombie. Pagkatapos ay pinasabog niya ang mga ito upang maalis ang mga sumasalakay na halimaw. Pagkaraan ng ilang oras, nilisan nila ang buong istasyon ng subway, ngunit ang kanilang landas patungo sa susunod na istasyon ay naharang. Naalala ni Songwoo na ang subway na ito ay konektado sa isang mall sa itaas, at marahil ay naruroon ang Reyna. Matapos linisin ang buong mall, nakarating sila sa boss room. Papasok na sila dito, ngunit may lumabas na notification, na nagpapaalam na isa itong killer dungeon na kumitil sa buhay ng 124 na manlalaro, at makakatanggap sila ng maliit na reward kung susuko sila ngayon. Iniling ni Hanho at Jisoo kay Songwoo na isaalang-alang ito dahil mukhang isang matibay na boss ang nasa unahan. Ngunit sinabi ni Songwoo sa kanila na ang rate ng boss ay magiging mas mahirap. Kaya, dapat nilang harapin ang Reyna na ito ngayon para sila ay lumakas. Pagpasok nila sa silid ng boss, naruroon ang isang kobold shaman na sumalubong sa kanila, at siya ang boss ng dungeon na ito. Nagulat si Hanho dahil ang kobold shaman na ito ay ganap na nag-agaya ang wika ng tao, hindi katulad ng ibang kobold na kakaunti lang ang alam na salita. Ipinaalam sa kanila ng kobold shaman na kumain siya ng 20 utak ng tao, na nagbigay sa kanya ng kakayahan sa pagsasalita. Alam na ngayon ni Songwoo na ang laro ay idinisenyo sa dalawang paraan, at ang mga halimaw ay maaari ding lumakas sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tao. Sinabi sa kanila ng kobold shaman na malapit na siyang magkaroon ng 23 utak ng tao. Nagsimulang manginig ang lupa, at isa pang boss monster na tinatawag na Giant Venomous Spider Queen ang nagpakita sa kanila. Ang parehong mga halimaw ay pinagsama ang kanilang mga puwersa at nagsanib bilang isa. Gumamit si Songwoo ng death response para sa kanyang karaniwang skill sa pagsabog.
Ginamit ng Spider Queen ang kanyang bakal na sapot para makuha ang mga zombie at mga skeleton ni Sang-woo. Sa halip na tapusin ang mga ito, itinapon ito palayo mula kay Sang-woo. Alam na ng Kobold Shaman ang tungkol sa husay sa pagsabog sa mga patay dahil pinagmamasdan sila sa pamamagitan ng kanyang mga scout. Nag-aalala si Sang-woo dahil alam ng Kobold na ito ang pananalita ng tao, at naging matalino siya tulad ng isang tao. Inihagis ni Han-ho ang kanyang mga dagger sa mga kobolds, ngunit naharang sila ng Spider Queen. Ipinaalam sa kanila ng kobold na pagkatapos ng kanilang pagsanib, siya ang nagiging utak, habang ang Spider Queen ay ang katawan, kaya ngayon ay paprotektahan siya ng Reyna sa lahat ng kanilang mga atake. Inaatake sila ng Spider Queen ng mas maraming sapot, ngunit ginamit ni Jisoo ang kanyang Ignition Sword, na madaling masusunog ang mga sapot. Inatake ni Jisoo yun ang gagamba, at nasunog ang isang paa nito. Ginamit ng Kobold Shaman ang kanyang Aqua skill para mag-spray ng tubig sa binti ng gagamba. Pagkatapos ay sinimulan niyang pigilan si Jisoo gamit ang kanyang Aqua skill. Inutusan ni Sang-woo ang kanyang mga skeleton na tumayo ng sama-sama at harangan ang boss monster. Inutusan niya si Han-ho na manatili kay Jisoo yun. Parang may naisip na plano si Sang-woo para sa boss. Isa-isang dinudurog ng boss ang mga skeleton, at sabik na siyang kumain ng utak ng mga tao. Pinuhay muli ni Sang-woo ang lahat ng patay na halimaw na nahuli ng Reyna sa itaas, at sinabi sa kanya ni Sang-woo na tapos na ang kanyang oras ng hapunan dahil ang pugad ng boss na puno ng mga bangkay, ay perpektong kombinasyon para sa kanyang Necromancer class. Ang mga bagong reincarnated na skeleton ay nagsimulang sumugod patungo sa boss. Madaling hiniwa ng Spider Queen ang ilan sa mga ito sa kalahati sa pamamagitan ng kanyang pag-atake gamit ang binti. Nagawa ng isa sa mga skeleton na laslasan ang isang paa niya. Lalong nabalisa ang Reyna, at binato niya ng lason ang mga skeleton. Ngunit ang mga skeleton ay hindi apektado ng lason dahil sila ay binubuo lamang ng mga buto. Napagtanto din ito ng Kobold Shaman at inutusan ang Reyna na huwag gumamit ng lason sa mga bangkay. Nagawa ng Queen Spider na alisin ang unang wave ng mga skeleton minions, ngunit si Sang-woo ay muling binuhay ang maraming patay na halimaw. Karamihan sa mga patay na katawan sa boss room ay nabibilang sa War Beasts, dahil ang Spider Queen ay isang picky eater, at mas gusto niya ang mas malalakas na halimaw. Nabalisa ang Kobold Shaman sa patuloy na pag-atake ng mga skeleton, kaya tumalon silang diretso papunta kay Sang-woo. Buong lakas na sinunggaban ng Spider Queen si Sang-woo, ngunit nagawa nitong harangan ang pag-atake gamit ang kanyang Bone Shield. Patuloy na sinisira ng Spider Queen ang kanyang Bone Shield, at paulit-ulit ding gumagawa si Sang-woo ng Bone Shield. Ang isa sa mga pag-atake ay nagawang tamaan si Sang-woo, ngunit pipigilan niya ito hanggat kaya niya. Galit na galit ang kobold sa mga skeleton na patuloy na umaatake sa kanya mula sa likuran. Kinuha ng Reyna ang lahat ng mga bangkay, at sinunog sila ng Kobold Shaman gamit ang kanyang Fireball skill. Napagtanto ni Sang-woo na ang kobold na ito ay nagiging matalino habang nagpapatuloy ang laban. Ang mga skeleton ni Sang-woo ay sumugod patungo sa Kobold Shaman, ngunit hinarangan sila gamit ang isang Airboom skill, na lumilikha ng isang field force sa paligid niya. Ang Kobold Shaman ay naging mas maangas dahil si Sang-woo ay may limitadong bilang ng mga skeleton na natitira, at hindi na siya makakapag-summon pa. Biglang binaba ng Kobold Shaman ang kanyang depensa at tumalon si Jisoo mula sa kanyang likuran, susubukang hampasin na sana ang Shaman, ngunit ang kanyang pag-atake ay naharang ng mga binti ng Spider Queen. Lumitaw si Han-ho kasama ang mga zombie, at lumalabas na sina Jisoo at Han-ho, ay may pinaplano sa likod ng mga pangyayari. Pinagtawanan ng Kobold Shaman si Han-ho dahil sa pagiging mahina at kaawa-awa, ngunit tila nag-aalangan ang Spider Queen sa ilang kadahilanan. Si Han-ho ay naglabas ng isang rancid meat dish. Si Han-ho pala ay naghahanda ng masangsang na karne sa lahat ng oras na ito. Parehong hindi mapigilan ng Spider Queen at Kobold Shaman ang amoy na ito. Ang lahat ng mga zombie ay puno ng rancid meat, kaya kinuha sila ng Reyna, at sinimulan nilang kainin ito. Nagsalita si Sang-woo sa kanyang huling pamamaalam sa Kobold Shaman, habang pinasabog niya ang mga zombie, na nagresulta sa isang malaking pagsabog. Sa kabilang panig, ang prosecutor ay nahaharap sa isang bad boss monster,
at nagawa niyang hiwain ito sa dalawa gamit ang kanyang atake ng espada. Nagsimulang ipagdiwang ng kanyang mga kasamahan ang kanilang tagumpay. Lumalabas na nakakatanggap din ang prosecutor ng 10 puntos ng experience mula sa kanyang mga crusaders, ngunit nag-aalala pa rin siya kung paano naging first-ranked player si Gang Soo Khan. Si prosecutor ang may pinakamahusay na guild sa Korea sa ilalim ng kanyang utos, ngunit hindi pa rin niya maaabutan ang misteryosong lalaki sa first rank, at maaari siyang maging banta sa kanya sa hinaharap. Ipinaalam sa kanya ng scouter ng kanyang partido na nagbago ang ranking sa Korea. Umabot na pala sa level 14 si Songwoo bago siya, at nasa pangalawang pwesto na ngayon si Songwoo. Sumambulat sa galit ang prosecutor dahil palagi na lang nakasunod siya sa mga nangungunang player. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para laging updated sa mga bago nating video. Maraming salamat!